Hallelujah, praise the Lord. All may be saved now. Lahat ay pwede nang maligtas, kahit sino ka pa, kahit anong klase ka pa, ay pwede kang maligtas sa pamamagitan ng Panginoong Jesucristo. Kinakailangan malaman natin ang katotohanan. Life is in His Son, 1 John 5:11. Ang buhay na masagana, mahaba, kontento sa lupa, at ang buhay na walang hanggan ay nasa anak ng Diyos. Sa ikalawang persona ng Diyos, Jesus Christ. Siya ay Diyos. Life is in His Son. At ang record ay ang Biblia. Dito mo matutunghayan, hindi mo matutunghayan sa mga aklat na ginawa ng tao. Ito ay ibinigay, ang Biblia ay ibinigay sa kinasiyahan ng Diyos na kanyang mga lingkod. At ito ay sinulat at hanggang ngayon ay ating taglay, ating hawak upang ating ipamuhay. Life is in His Son. At ang record na ito, that God had given to us eternal life. Ito ang katunayan na tayo ay binigyan ng buhay na mahaba ng Diyos. And this life is in His Son, Jesus Christ. So, ang kinakailangan natin ay sumunod at manampalataya sa Panginoong Hesukristo. Ang ikalawang dapat nating malaman na katotohanan, ang mga mananampalataya ay may buhay na walang hanggan. Believers have everlasting life. Kung meron tayong buhay na walang hanggan, anong kailangan natin? Rejoice in the Lord always. Ito ang sinasabi ng Diyos. Again and again and again, I said rejoice. Sabi ng Panginoon Diyos. Kinakailan tayo, matagumpay tayo dahil ang Panginoong Jesus, ang Diyos, ay matagumpay. Kinakailan ang buhay natin ay masaya, matagumpay. Ibig sabihin, hindi talunan, malungkot. Ang buhay na malungkot, magulo, talunan. Hindi ito buhay na mayroong buhay na walang hanggan. Amen, hallelujah. Ito ang buhay na walang hanggan sa John 5:24 at John 6:47. Sinasabi dito, Verily, verily, I say unto you, he that heareth my word and believeth on him that sent me hath everlasting life, and shall not come into condemnation, but is passed from death unto life. Ang sino mang maniniwala at tatanggap sa Panginoong Jesucristo, simula sa buhay niyang patay, ibig sabihin, nung hindi pa siya nanampalataya, ay nalakpasan niya ito at ngayon ay may buhay na walang hanggan na siya kung siya'y naniwala at nakinig sa Panginoong Jesucristo. Ang ikatlo, sabi dito sa John 11 verse 25-26, we believers shall never die. We will not die. Hindi tayo mamamatay. Sinasabi dito sa sa John 11:25, Jesus said unto her, I am the resurrection and the life. He that believeth in me, though he were dead, yet he shall live. Ang katawang ito ay hindi mananatili. Papalitan ito ng glorified body na makakapasok sa kaharian ng Diyos. Dakila ang Diyos. Amen? At sinasabi sa John 11:26, and whosoever liveth and believeth in me shall never die. Kung dumating ang Panginoong Jesucristo ngayong oras na ito, tayong mga buhay na nanampalataya, hindi na tayo mamamatay. Ang katawang ito ay magpapalitan sa isang iglap lamang ng glorified body at tayo iniintay ng Panginoong Jesus sa alapaap upang ang kanyang mga anak, unang namatay sa kanya, pangalawa tayo ay makapiling niya ng walang hanggan. Amen. So, ang sinasabi dito, ang isa pang katotohanan, the inheritance of the upright shall be forever. Forever tayo na masaya, maligaya, walang kalungkutan. Magkakasama tayong ligtas sa piling ng Panginoong Hesukristo. Ito ang totoong kayamanan. Hindi ang mga material na bagay dito sa lupa na pinagpapatayan ng mga tao, pinaggaganidan ng mga tao. Ayaw ipagamit, ayaw ipahiram, ayaw magbigay. Kala niya, madadala niya sa kanyang hukay ang lahat, ang masama pa. Kung hindi ka ligtas, saan ka pupunta? Wala ka nang nadala, walang hanggang kaparusahan pa ang iyong pupuntahan. So, ito ang napaka-importante. Ang totoong kayamanan ay ang tumanggap at naniwala sa Panginoong Jesucristo. Sabi dito, the Father and Son are one. John 10:30. Iisa ang Diyos sa tatlong persona. Ang Ama na lumikha ng lahat, ang lahat na nanilikha sa magitan ng anak ng Panginoong Jesucristo at ang nagbigay buhay, ang Espiritu ng Diyos na nasa lahat ng dako. Amen? This is the true God and eternal life. 1 John 5:20. Naunawaan ba natin ang katotohanan? All may be saved now. Kapatid,
lumapit ka na sa Panginoong Hesukristo. Magsisi ka. Kahit sino ka pa, Muslim, Buddha, kung ano-ano pang relihiyon, false religions, bitawan mo na lahat yan. Pati ang pastor mo, itakwil mo. Pati ang mga leader mo, itakwil mo. Pumunta ka sa totoong Diyos, ang Diyos ni Abraham, Isaac at Jacob. Simula pa nung araw, ngayon at magpakailanman, siya lang ang magliligtas sa iyo sa pamamagitan ng Panginoong Hesukristo. In Jesus' name, Amen.